Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon sa bayan talaga. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang laban tayo ngayon. So, eto nga. So, katatapos lang ng laban ni Kurt Aguilar dito sa Mr. Friendship na hinihintay natin kung ano yung magiging resulta. So, ang naging resulta niya, maganda naman kasi naging first runner-up ang ating pambato. Kumbaga parang, kung tutuusin, almost win na no? So, nakakaloka. Konting-konti na lang. So, napanood ko kagabi yung competition. Akala ko talaga si Kurt ang magtatagumpay at siya yung mag-uuwi ng titulong Mr. Friendship International. Kasi ang galing talaga ng bata doon sa Q&A. So, doon talaga ako natuwa sa kanya kasi ang winner sumagot. Grabe, ang klaro. Pero kasi hindi natin alam kung ilang porsyento ba talaga yung Q&A. Performance, alam ko lamang si Thailand. Dahil nakita ko naman kagabi kung paano din naman mag-perform ang pambato ng Thailand. And then, parang feeling ko kung ano man, kung hindi man siya ganun kapalo do sa Q&A, pero makikita mo pa rin na nakasagot pa rin. So, parang feeling ko, okay. So, panalo talaga dito si Thailand. So, doon sa nagsasabi, nagkaroon ba ng cooking show dito? Parang feeling ko wala naman. Ando doon talaga sila sa posisyon na ito yung hinahanap namin at ito yung gusto namin ipanalo. Kaya sabi ko, okay, sige, laban na yan, ganon. And then, congratulations pa rin kasi syempre first runner-up is first runner-up. So, back-to-back win tayo dito sa Mr. Friendship bilang first runner-up. And then, happy ako, di ba? So, yon happy ako. Sana kayo din. Happy ako kasi syempre ang layo ng first runner-up. Yung iba nga, di ba, parang hindi na nakapasok sa semifinals pero ang ating pambato nakarating pa ng first runner-up. So, congratulations sa atin. And then, ayun. So, kanina naman ay naganap na ang pa-homecoming ni Fatima na sobrang nagmamaganda talaga si Fatima at ang ganda-ganda dahil sobrang dami naman talaga ng taong umattend sa kanyang pa-homecoming. So talaga masasabi ko in fairness ang dami sumusubaybay sa kanya. At sabing ganun, hindi siya suportado ng mga taga-Mexico. Parang impossible dahil tuwan-tuwa sila at nanalo ang kanilang pambato dito sa Miss Universe. So, parang sabi ko, okay, fine. Siyempre, ang bruha, tuwan-tuwa, saya-saya. And then, bukod doon, kay Fatima, nagkaroon din ng pa-homecoming naman si Atisa Manalo sa kanyang lalawigan na kung saan ay dinumog din ang kanyang mga kababayan at sinalubong din ng bonggang-bongga ang kanyang parada. Kaya sabi ko, in fairness naman sa mga queens na to, no? Na talagang masasabi mo din, okay, tagumpay. Kaya sabi ko din, hindi din naman bad. Kumbaga parang nakita din natin na talagang sobrang nag-i-enjoy sila at deserve nila yung ganitong warm welcome. Actually, hindi na warm welcome ang tawag dyan bonggang pa-welcome, di ba? So, si Atisa ay 2 beses ng pinarada. Yung una doon sa Maynila at ito namang pangalawa sa kanyang lalawigan. And of course, congratulations kasi talagang masasabi din natin na sobrang galing din naman talaga ni Atisa at deserve niya yan. So, bawi-bawi din si Atisa sa kanyang lalawigan na napagbigyan niya na ng parada. Kasi di ba nung una, in-invite siya tapos hindi niya napagbigyan. At least ngayon, eto na. So, tagumpay pa sa Miss Universe. Diba? So, yan. And then, next na chika natin ay, eto nga, syempre yung pambato natin na si Chelsea Fernandez. So, isang alas na lang para sa ating laban sa international pageant. At ito nga ang inaabangan natin, ang coronation ng
Miss Cosmo na magaganap na this coming Saturday. So are you excited guys? Kasi kung excited kayo, mas excited ako. Excited ako dahil syempre, gusto ko malaman yung resulta. O, di ba? So kasi nalaman na natin yung resulta dito kay ano ba to, Cyril Payumo, nag-top 20 sa Miss Charm. Tapos, ito namang pambato natin na si Kurt ay first runner-up yesterday dito sa Mr. Friendship. So, isang alas na lang talaga para sa corona. So, ito nga ay si Chelsea Fernandez. So, ang sinasabi nila sa akin, tingin mo ba, Mama Sam, si Chelsea kaya ang makakapag-uwi ng corona? To be honest, may kutob akong gano'n na kaya ni Chelsea Fernandez na may uuwi ang corona ng Miss Cosmo. Lalo na ngayon na iba talagang level yung laban niya. So, sabi ko, ay mukhang malakas talaga si Bakla. Kaya talaga tong makuha ang corona. So, para sa akin, hindi kumbaga parang hindi imposible. Depende na lang siguro sa organization. Kasi sa totoo lang, wala akong duda sa magiging performance ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo. Bakit ko nasasabi to? Kasi alam kong magaling ang Chelsea Fernandez. Di ba? Magaling talaga siya. Magaling to umarangkada, panalo sa mga eksena, at for sure, napaghandaan niya to ng bonggam-bongga. So, mataas yung expectation ko sa kanya. At parang feeling ko, hindi naman niya ako madidisappoint kasi hindi siya yung tipong klase ng tao na pagdududahan mo na baka hindi siya mag-perform. Magperperform talaga ang pambato natin na si Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo. So, ang inihintay na lang natin talaga kung ano yung ipapakita ng Miss Cosmo sa darating na Sabado. So, yun na lang talaga hinihintay natin. So, ako para sa akin, nasa hurado na lang yan. At saka sa organization. So, sabing ganun, ayaw kasi sa Vietnam talaga ang Pilipinas. Medyo hindi mo naiiwasan mag-isip ng ganun kasi sa mga nakikita mo nagiging resulta sa mga laban natin. Sabi ko nga, buti nga dito sa Thailand talagang mabibigyan pansin talaga yung kandidata natin, di ba? Pero diyan talaga sa Miss Cosmo, parang feeling ko, medyo alinlangan ako na parang sige lang. May tiwala ako kay Chelsea Fernandez sa laban na ibibigay niya. Pero doon sa organization, hindi ko kasi alam kung ano yung eksaktong hinahanap nila. So, depende yan. Kasi syempre, doon ka dapat nakatutok sa ano ba talaga yung eksaktong hinahanap ng Miss Cosmo. Ayan, katulad niyan, parang naiisip natin, dapat malamodela ka pala talaga. Pero kasi kung energy lang naman ang pag-uusapan at saka yung execution, tataya ako dito kay Chelsea Fernandez. Kasi si Chelsea Fernandez talaga, yung tipong kahit hindi mo sinasabi ay gagawin niya. Yung tipong lagi siyang handa. Yung kumbaga yung mindset niya ay hindi basta-basta na tawag dito mawawala sa eksena. Lagi siyang prepared, lagi siyang alerto. Kumbaga pag sinabi mong galaw-galaw, di ba sinabi ko sa inyo, ang diskarte kasi niya ni Chelsea, nung una, pag sa mga pageant, na-obserbahan ko talaga sa kanya to, hindi yan basta-basta gagalaw ng yung papakitang gilas agad. Hindi mo makikita sa kanya yon. Tahimik lang yan. Tapos hanggang sa magugulat ka na lang, nilalaban niya na. O, di ba? So, yun yung style ng isang Chelsea talaga sa competition. And then, pag nakampante na yan, kapag naging komportable na ba, kung yun yung ibig ko sabihin, kapag naging komportable na siya, saka yan aariba ng bonggam-bongga. Saka yan gagalaw ng todo-todo talaga na magugulat ka, di ba? So, yon. Kaya sabi ko, in fairness talaga, in fairness kay Chelsea Fernandez. So ngayon parang feeling ko nandoon na siya sa momentong komportable na siyang gumalaw. So parang alam niya na kung ano yung ataking gagawin niya. At higit sa lahat parang feeling ko na pag-aralan niya na ng gusto yung galawan ng mga kalaban niya. Tingnan mo, parang hindi na nga natin naririnig si Brazil na parang nung una, parang wow, mukhang kay Brazil to .
Tapos yung iba pang mga candidates katulad ni Panama, di ba? Pero syempre, depende pa rin sa magiging sitwasyon sa mga susunod na araw. So, eto nga, pagpasok ng preliminary competition, doon magkakaalaman. Sa ngayon, syempre, alam natin na, malakas ang laban ni Chelsea. Pero kasi syempre, yung mga closed door interview, tapos yung doon sa preliminary competition, ayun yung hindi natin tansyado kung ano nga ba ang nakikita ng hurado sa kanila. Pero isa lang ang alam ko, lalaban at lalaban syempre ang pambato natin na si Chelsea Fernandez dito sa competition ng Miss Cosmo. So I hope na sana maiuwi niya yung corona. And talagang isang alas na lang to. So para sa huling corona, di ba? Para sa taon na to. So, tingnan natin kung maipuputong nga ba yung corona na yan sa ating pambato na si Chelsea Fernandez. So, yan! Kaya kayo guys, ang tatanungin ko, tingin ba ninyo kakayanin ni Chelsea Fernandez talaga na maipanalo ang Miss Cosmo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.